incarnation. Ang layunin ng pagkakatawang tao ni Kristo, katulad sa sinasabi sa Marcos 10:45, sa Hebreo 2:9 at talatang 14, sa Hebreo 9:26 at sa unang Juan 3:5, ang sabi po doon ay si Kristo ay nagkatawang tao. John 1:1 and John 1:14, nagkatawang tao po siya upang ang kanyang katawan ay ihandog na sakripisyo. At ang pagkasabi naman sa Hebreo 2:14 at 15, ito po ang sinasabi doon: yamang ang mga anak ay may katawan, may laman at dugo. Siya rin naman, tumutukoy kay Jesus, ay nagkaroon ng laman at dugo upang sa kanyang kamatayan, magapi niya siya na may kapangyarihan sa kamatayan. Walang iba kundi yung tinutukoy na dyablo. Ang paniniwala po ng Kristiyano, mas mahalaga hindi ang Christmas o yung pagkabuhay daw ni Kristo. Hindi daw yun ang mas mahalaga sa pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit ang mas mahalaga daw po ay ang kamatayan ni Kristo. Bakit daw po nasabi yun? Sapagkat ang kanya pong kamatayan ay meron pong kung tawagin ay substitutionary, bilang pong kapalit, vicarious, siya po'y pampalit. Doon sa mga tupang inihahandog sa Old Testament, siya po yung tupang tinutukoy at siya po yung umako ng kasalanan ng mga tao. Yun po ang pananampalataya ng Kristiyano. At kung ating titingnan ang gospel, ang ebanghelyo, sa unang Korinto 15:1-5, gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung mga evangelist, tumutukoy po ito sa the life of Jesus Christ, the crucifixion of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yun po ang nilalaman ng mga ebanghelyo. Kaya kung aalisin po natin ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli, mawawala ng laman yung ebanghelyo. I would say, the heart, ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristyanismo ay nakapokus sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At yan po, napakarami ng mga talatang ating makikita at matutunghayan na maaaring ang bawat isa ay pabulaanan ng aking katunggali sa kanyang pag-aaral, na gusto ko ay mapakinggan kung paano niya yon may paliliwanag. Hindi ko po sinasabi na I have all the truth. Maaaring 99.9, nagbibigay pa rin po ako ng porsyento at pagkakataon na maaaring ako'y mali sa aking paniniwala. Sapagkat wala ho tayong laban at ating kinalaban ang katotohanan. Ang sabi sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya sana mga kapatid, sa ating pag-aaral, maging masipag tayo at maging bukas ang ating isipan. Huwag maging bias ang ating mga isipan. Bigyan natin ng pagkakataon na yung tunay na katotohanan ang siyang mag-akay sa atin sa landas ng kabutihan, sa landas patungo sa ating manlilikha at patungo sa ating pag-unlad. Salamat po.
Unang katanungan po, Reverend, sa 5 minutong direct examination. Ginusto po ba ni Jesus na siya ay maipako sa krus? Ginusto po. Meron po bang talata sa Biblia, ngayon din po yayakap na ako, na sinabi niyang gusto kong maipako sa krus? Ngayon din po yayakap na ako. Bakit may sinabi si Kristo, gusto ko nang maipako sa krus? Gusto ko makita yung talatang yun. Unang tanong pa lang po yan, Reverend. Dahil unang tanong pa lang po, yayakap na ako. Tatalikod na kagad ako sa aking paniniwala. Time out, time out. Nakinig na lang tayo, oh. Bandang out na. Isang talata lang po, Pastor, sa libu-libong talata. Sa unang tanong ko. Yayakap din kaagad ako. Tatalikuran ko na ang aking mga pinakamamahal na kapatid kong ito. Makinig na lang tayo, oh. Pwede ba? Isang talata na Ginusto po ba ni Jesucristo na siya'y maipako sa krus? Hindi ka nyo kami ako na di bunchum, yun na. Konting katahimigan lang po kasi hindi makapag-concentrate itong ating kapatid na Reverend. Tahimik lang po, tahimik lang. Okay, babasa po ako sa Matthew chapter 26. Verse 17. Ito po ang nasasabi. On the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, verse 18, "Go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house." So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, "I tell you the truth, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him one after the other, "Surely not I, Lord." 23. Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me." 24. "The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to the man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Then Judas, the one who would betray him, said, "Surely not I, Rabbi." Jesus answered, "Yes, it is you." While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which I poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." Ito po, sabi po ni Jesus, "This is my body." Sa tinapay, "This is my blood." Ako'y naniniwala na tinutukoy dito ni Jesus, yung katawan niya, ay yung tinapay ay simbolo ng kanyang crucified body, bruised and broken, at yung saro po, yung drink, ay kanyang dugo. And understanding, reading between the lines, it means death. And he knows beforehand, alam niya na,